Umani ng batikos ang ginawang airstrike ng Israel matapos itong tumama sa isang simbahan sa Gaza. Habang may panawagan naman ang World Health Organization sa Egypt hinggil sa pagbubukas ng Rafah crossing para sa humanitarian aid. May ulat si Joy Salamatin. Inuulan ng batikos ang Israel matapos mamatay ang ilang individual na pansamantalang nanunuluyan sa compound ng Greek Orthodox St. Porphyrius Church sa Gaza. Ayon sa Hamas-controlled Interior Ministry, naglunsad ng airstrike ang Israel sa lugar. Kinokondena ng publiko ang insidente at ang nagpapatuloy na pag-atake sa Gaza Strip. Sa ngayon, bineberipika na ng Israeli Army ang insidente. Aabot na sa hanggang 300 ang bilang ng nasawi sa pagsabog sa isang hospital sa Gaza. Base ito sa Preliminary Intelligence Assessment ng Amerika. Naniniwala rin ang US na hindi ang Israel ang responsable sa naturang pag-atake. Samantala, nakatakdang magpadala ng 2 Iron Dome missile defense system ang Estados Unidos sa Israel. Ang naturang Iron Dome system ay unang binili ng Amerika sa Israel para protektahan ang teritoryong Guam mula sa Chinese missiles. Bukod dito, nakatakda pang humiling ng karagdagang military funding si US President Joe Biden para sa Israel. 5 truck na medical supply ang nakahanda na sa border ng Gaza at Egypt ayon sa World Health Organization. Ikinalugod ng World Health Organization ang pagpayag ng Egypt na buksan ang Rafah crossing. Pero hiniling nito na sana ay pahintulutan na rin ang pagpapadala ng humanitarian aid sa Gaza araw-araw. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ng Egypt na buksan ang border nito para sa mga Palestinian. Nangangamba kasi ang Egypt na oras na ilipat ang mga Palestinian mula sa Gaza patungong Sinai ay magiging base na ang Sinai para sa paglulunsad ng operasyon kontra Israel. Kasabay nito, mas tumindi naman ang tensyon sa West Bank sa pagitan ng mga Israeli soldiers at mga Palestinian. Nauwi kasi sa gulo ang mga ikinasang kilos protesta. Habang kabi-kabila ang kilos protesta rin ang ikinasa ng mga sumusuporta sa Palestine sa iba't ibang bansa. Kinokondena kasi nila ang patuloy na paglulunsad ng airstrike ng Israel at ang pahirapang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza. Sa ngayon, may higit 4,000 na ang namatay sa nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Israel at Gaza, kung saan sa panig pa lang ng Gaza ay papalo na sa may higit 3,700 ang nasawi. Joy Salamatin para sa Bayan.